Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So matapos nga ang FIBA World Cup 2023 para sa Gilas Pilipinas, si Clarkson ay tila ba nabitin pa sa paglalaro para sa ating national team. Gustong gusto pa nga ni JC na bumalik sa Pilipinas at maglaro na suot-suot ang ating Gilas Pilipinas na jersey. 35 na nga daw ang edad niya sa 2027 na World Cup. Ngunit he feels young umano at handa siyang i-represent ulit ang ating bansa. Yan nga ang pahayag ni JC matapos sa tustahin ng China nang gumawa siya ng 34 points including ang historic 24 points sa third quarter at 20 points in less than 4 minutes. Well, walang duda na welcome si JC na maglaro para sa ating national team. Ganun pa man, kailangan nga na makabuo siya ng mas magandang chemistry sa kanyang mga teammates. Nakita na natin kung ano ang epekto ng kakulangan ng practice time. Kailangan niya na makapag-ensayo ng mas mahabang panahon para sa ating Gilas Pilipinas at makapaglaro sa mas madaming FIBA window upang ma-establish ang chemistry ng team and hopefully ma-maximize natin ang kanyang capabilities as a former NBA 6-Man Player of the Year award winner. So we'll see nga mga kaibigan. Bata pa naman sila Kai Soto at AJ Edu, so malamang sa malamang ay kung magna-naturalize player man nga tayo, ang kukunin natin ay malamang ay wing player pa din. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Luka Doncic at ang Slovenia naman ay natanggap na ang kanilang unang talo kagabi kontra sa undefeated team ng Germany. Tinambakan nga sila nito sa score na 100-71. Almost 30 points nga ang lamang ng German sa mga Slovenian. Ganun pa man, natapos ang unang quarter na hawak pa ng Slovenia ang 14-point lead sa score na 25-11. Subalit sa second quarter nga ay nalimit na ang Slovenia sa 9 points. Sa second quarter hanggang fourth quarter naman mga kaibigan ay na-outscore ng Germany ang Slovenia 89-46. Ganun nga ang run ang ginawa ng Germany mga kaibigan. Nanguna dyan ng 24 points and 10 assists si Dennis Schroeder, 14 points, 7 rebounds si Daniel Theis, 10 points, 8 rebounds si Moritz Wagner at 12 points, 5 rebounds din ang ambag ni Isaac Bonga. Sa Slovenia naman ay hindi naging sapat ang 23 points, 6 rebounds and 6 assists si Luka Doncic. Ang dalawang team na ito ay parehong pasok sa quarterfinals or top 8. Opisyal na din mga kaibigan na nilaglag ng Canada ang defending champion sa Spain sa dikit na score na 88-85. Second quarter nga nang gumawa ng malaking kalamangan ng Spain at patungo sa fourth quarter ay baon pa nila ang 12-point lead. Ngunit sa fourth quarter ay matinding comeback ang ginawa ng Canada at na-outscore nila ang defending champions 27-12. Total collapse nga nangyari sa Spain sa knockout game na ito, tulad lamang ng nangyari sa kanila kontra sa Latvia sa group stages. Ito na nga yata ang epekto ng pagkakawala sa lineup ng last World Cup MVP at Court General Ricky Rubio. Nagliyab nga si Shai Gilgeous-Alexander na gumawa ng 30 points and 7 assists, 22 points, 5 rebounds din si Dillon Brooks at 16 points, 5 rebounds si RJ Barrett. Sa Spain naman ay 25 points, 6 rebounds si Willy Hernan Gomez, 20 points si Aldama at 11 points si Alex Abrines. Ito din ang unang pagkakataon na ang Canada ay nag-qualify na sa Olympics for the first time since 2000. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?